dito sa isang detainee o yung nakakulong, ano? Natagpo ang patay sa custodial facility ng Municipal Police Station dito sa Gimba. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Arya Lea. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Gimba, at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Natagpo ang wala ng buhay ang isang detainee sa Municipal Police Station Custodial Facility nito lamang Nobyembre 12, ang kasalukuyan bandang alas 4:15 ng umaga. Ayon sa report, kukunin umano ni Police Chief Master Sergeant Jose Marie Bautista ang kanyang personal na pangangailangan nang madiskubre niya ang biktima na si Miguel Lucero Vilda, ang 40 anyos, may asawa, isang negosyante at residente ng Barangay Cabarwan, Gimba, Nueva Ecija. Nakabitin umano ito sa loob ng kanyang selda nang makita ni Bautista. Agad ginising ng pulis ang mga kaselda ng biktima para maibaba at dinala sa Gimba District Hospital ng Barangay Pakak, Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa ilang detainee, ginamit ng biktima sa pagbibigti ang mga sintas ng hode at kansorsilyo nito. Samantala, pinuntahan natin ang tahanan ng mga magulang sa Purok 1, Barangay Cabarwan, dito rin sa bayan ng Gimba, kung saan nakaburol ang biktima para sana sa ilang mga katanungan. Ngunit tumangging magsalita ang buong pamilya nito. Hindi umano na ipa-autopsy ang bangkay ni Miguel Lucero Vilda dahil wala silang sapat na pambayad sa autopsiya. Ang biktima ay isa lamang sa persons under police custody dahil sa reklamong rape laban sa kanya. Nakatakdang ilibing sa darating na Nobyembre 20 ang mga labi nito sa Cabarwan Police Cemetery. So, pansamantala, ito pang inyong Arya Lea para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Meron ba tayo yung spot report tungkol dyan na sa nangyari? Kasamang G, nabigyan ako ng maikling spot report, hindi kompleto detalye kung ano itong nagawa kong lead na detalye, ito rin yung ibinigay sa atin. Oo. Kasi nakapagtataka lang, ano? Hindi, nakapagtataka lang kasi na mangyari ang ano tawag dito? Pagbigti sa loob ng custodial facility. Ano ba itsura ng custodial facility, Arya Lea? Nakakita ka na ba ng isang custodial facility? O yung Yes, mismong... kasamang G, personal nating nakita kahapon, personal nating pinuntahan yung custodial facility nila. Kung tutuusin talaga, nakakapagtaka din kasi maliit lamang yon, may maliit na CR, and then mayroon siyang mga kasamang kapwa niya PUPC sa loob. Ano? Kapwa niya? Kapwa niya nakakulong. Sa loob, yes. Detainee. Ngayon, tinignan natin yung barandilya ng bintana. Yes. Ano? Tinignan natin yung barandilya ng bintana dahil natanong natin yung preso sa loob, yung mga kasama niya, saan baka ako nagbigti? Diyan po, ma'am. Yung maliliit na bakal na barandilya ng bintana, doon daw siya nagbigti. Tinanong ko kung anong ba yung ginamit. Mataas ba yung barandilya? Sa bintana, yung parang bakal na maliliit na sa bintana. Pero pwede bang isabit niya yung sarili niya doon at nang hindi siya nakalapag yung paa niya sa ano? Kasamang medyo makataasan. Siguro kung mabibitin man siya, ang paa niya siguro mga isang dangkal bago makarating dito sa baba. Mababa lang kasamang G. Mababa lang. Tapos, yes. pader pa. So, sabihin... Pader pa, yes. Pader pa. At ang nakakapagtaka kasamang G kasi ang ginamit daw, Arya Lea. Dingding. Tapos ang bintana, Arya Lea, maliit na rehearse lang, yes. Ibig sabihin, sa pader lang siya isinabit. Yes, doon lang po sa pader, yes. O, di yung katawan niya ibabangga doon sa pader na mismo na yun.
po talagang sa pader lang kasamang G at kung i-imaginein mo, halimbawa, nakasabit na siya, ang paa niya sa lapag, isang dangkal lang ang pagitan dahil medyo may katangkaran ito si Miguel Velda at ang build-up ng katawan niya ay medyo malaki pero magtataka ka kung yung ginamit niya yung Ano ba yung hoodie, ginamit? Ano ba yung ginamit? Yung sintas Sintas daw po ng- ng Carsoncillo. Sintas ng Carcencillo, maliit lang yun. Yun Ano nga lang po, yun, kasi, yung yes. manipis lang yun. Manipis lang po yun. Natanong ko yung isang detainee, ano bang ginamit? Yung sintas po ng Carsoncillo niya, tinanggal. Saka po yung sintas ng hoodie niya, pinagdugtong. So, maliit din yun kasamang G. Oo. So, may kasama siya. Ilan ang kasama niya dun sa loob ng custodial center nung nangyari yung Dalawa insidente? sila. Nang maabutan ko kahapon, dalawa po. Dalawa. Pangatlo yung nagpakamatay. O yung Opo, nagbigti. opo. Opo. O, tapos, anong oras nga? Daw? Nung, Alas 4:15. ng madaling araw. Opo, ang sabi ko, tinanong ko rin sila, tulog daw, kasi sadyang daw ng tulog nila. So kung magkakawag-kawag yun, halimbawa, na-editing niya yung sarili niya, kakawag-kawag yun, imposible ba naman na sa liit ng custodial facility no yun, hindi sila magigising at Hindi nila walang makikita. pulis na gising, opo. Oo. So, hindi. Yun na lang kamong mismong nasa loob ng custodial facility na meron ding ingay din yun lang magkakabit ka. Halimbawa, kung totoo kung totoo talagang nagbigte, isasabit mo yung tali, o itatali mo yung ano mo, tatali mo, paano mong gagawin yun doon? Oo. May tinuntungan ba siya? Meron bang upuan doon para ilagay mo yung ulo mo doon sa lubid? Ay, hindi pala lubid, sa sintas. Opo, wala Meron po, ka bang wala sinyang po. nakita doon? Meron ka Wala nakita? po, hindi po natin natanong, pero kasapon, sinilip nga po natin, dahil natanong natin yung dalawang kasama niya, wala naman pong upuan, pero kung kahit magkaroon man yun kasamang G ng upuan, kung yung time na talagang naghihingalo na siya, magkakawag-kawag yun, gagawa at makakagawa ng ingay yun, magigising yung dalawa. Oo. Ayun lang. Nabanggit mo ba sa yung mga kaanak at kapamilya ay hindi kumikibo sa pangyayari? Wala po, hindi po sila nagsasalita, ayaw po nilang magsalita. Napuntahan nyo Gusto nyong alamin doon sa mga kamag-anak yung sitwasyon no? So ano Opo. ano mga sinasabi nila? Wala sa pamilya po, wala kaming narinig ni Kuya Onin, wala po sila tikom ang bibig nila, ayaw nila magpa-interview. Pero may isang nakahabol sa amin na nakapagsabi na hindi nila na ipa-autopsiya ang bangkay dahil wala silang sapat na pera. Yun lang po. Oo. Kabaruan pala ito, no? Taga Kabaruan? Opo, kasamang opo. Driver po ito ng barangay napag-alaman natin kahapon ito po ay driver ng barangay service ng barangay Kabaruan at isa itong vlogger. Ngayon, natanong mo ba dyan si Kapitana Jenny Romano? Opo, nakausap naman po natin si Kapitana Jenny Romano, maliban po sa sabi niya na ito ay mabait, driver niya nga at madaling utusan, masipag. Yun lang po. At siya ang nagresponde nung pangyayari na malaman niyang nagbigti na. Alas 4 pa daw ng madaling araw, nakatakbo na daw siya sa pakap. Sinundan niya na. Kaya lang walang autopsy, So, yun lang. Wala pong autopsy. Ang nakapagtataka kasi doon, yung custodial, nasa custodial facility siya at doon magbibigti. Okay lang kung sa CR sana walang makakakite. Di ba? Opo. Na yung CR Hindi ay yung meron CR. pwedeng pagtalian. Opo. Parang ganon. Opo. Oo.
kung may pagtatalian na, o di, Opo. kaso kung dun sa rehas na true and true, nakikita yung nasa loob ng no, loob ng custodial facility o yung selda nila, di ba? Hindi Opo, naman saka makikita pwedeng po nila. walang makakita sa labas dahil dahil Makikita nila kasamang di dahil nasa bungad mismo. Pag pumasok ka po ng PNP station, dito sa information desk, sa left side, pagbungad mo, makikita mo na ang selda nila, tanaw mo na yung bintana, tanaw mo na yung alam ko yun, barandilla. kapag nagpupunta ako dyan, may nakikita akong Opo. mga nakapiit dyan, nasa lock-up Opo. section. Oo. Opo, doon Kaya lang po kung siya, opo. halimbawa hindi alangan naman tulog lahat ng pulis dyan, Ang ang paniyak napansin dyan, sa atin, ha? ang wala daw nakapansin, nang matanong natin yung preso, at kasagsagan daw ng tulog nila, May nakausap ka bang pulis na, o kaya si Hepe man lang, kung ano ang nila? ano po? May interview ka bang pulis na naka-duty nung araw na yon o nung gabi na yon? Wala po kasi nga yung investigator din po, mayroon silang umalis na, mayroon silang mga meeting kahapon nung pagdating natin, naka-deploy na po yung iba, kaya wala na po tayong matanong. Yung matanging mga naiwan doon, yung mga hindi naman naka-duty nung oras na yon. Okay. Sige. Maraming salamat, Arya Lea. Radyo natin.